Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Heart Secrets. Sa buhay, matatagpuan mo na lang ang sarili sa isang sitwasyon na hindi mo matatakasan at maaayawan. Hindi mo man ito sinasadya, pero kung papapasukin mo ito, isang malaking pagkakamali. Magandang araw po sa lahat ng sumusuporta at tagapakinig ng channel na to. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Agnes. 27 taong gulang. Isa akong housewife dahil nag-shutdown ang kumpanyang pinapasukan ko noon. Dagdag pa na natanggal din ang asawa ko sa trabaho dahil may nakasuntukan siyang katrabaho. Kaya hindi kami makapagbayad sa aming inuupahan. Hirap din sa paghahanap ulit ng trabaho si Mark dahil nga sa bad record niya. Dahil wala kaming ibang mapagpipilian, Miss Hart, nakisuyo kami sa nanay at tatay ni Mark. Doon muna kami makikitira pansamantala hanggat wala pa kaming malilipatan. Ang importante ay may matutulugan ang mga anak namin. Sa kabutihang palad, mabilis naman silang pumayag dahil naawa sila sa mga bata. Sa totoo lang, Miss Hart, mahirap pakisamahan ang nanay ni Mark. May pagkadiktador kasi siya kahit may sarili na kaming desisyon. Minsan, hinahayaan ko na lang siya dahil ang hirap niyang intindihin. Ang tatay naman ni Mark ay kalmado at mahilig makipagkwentuhan, kaya naman panatag din ang loob kong makitira sa kanila kahit papaano. Tiniis ko na lang muna kahit sinalubong kami ng sermon ng nanay ni Mark sa paglipat namin sa kanila. Mabuti na lang at pumapanig sa amin ang tatay niya dahil nauunawaan niya raw ang aming sitwasyon. Pero simula noong dumating kami dito, madalas kong napapansin na panay ang titig ni Tatay Ramon sa akin. May ginagawa man ako o wala, nararamdaman ko to. Isang linggo pa lang kami sa bahay, kakaiba na ang nadadama ko. Hindi ito katulad kay Nanay Elsa na minamata ang mga kilos ko. At kapag nagkamali, agad niya akong itinutuwid. Ito'y mga mata na may tinatagong paghanga at pagnanasa. At alam ko kung sino ang may-ari nun. Si Tatay Ramon, Miss Roxy. Nang mabuntis ako ni Mark, hindi namin naranasan na makituloy sa mga magulang niya. Pinagsikapan talaga namin makahanap ng sariling tirahan kahit na kami nag-uupa lang. Umiiwas na rin ako sa mga sinasabi ni Nanay Elsa sa amin. Sa mga panahong yon, masasabi kong mabait si Tatay Ramon. Pinagtatanggol niya kami palagi kay Nanay Elsa. Ang bilis din gumaan ang loob ko sa kanya. Subalit napansin ko, sa pananatili namin sa bahay nila ngayon, malayo sa pagiging tatay ang pagtrato niya sa akin. Madalas na may ibang ipinapahiwatig ang laman ng pananalita niya sa akin. Minsan pa ay sinasadya niya talagang magdikit ang aming mga balat kapag nagkakalapit. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko magawang kumprontahin si tatay. Siguro dahil kailangan kong makisama dahil nandito ako sa poder nila. Isang araw, habang nagpupunas ako sa sahig, biglang lumitaw si tatay sa likuran ko. Nakasuot ako noon ng sando at maikling short dahil mas komportable akong gumalaw-galaw sa ganon. Bigla akong napatayo at hinila pababa ang short ko. Tay, kayo ho pala yan. Huwag po muna kayong aapak dito at basa po ang sahig. Baka madulas po kayo. Ngumiti siya ng malawak. Sige lang iha, dito lang naman ako. Pinapanood lang kita. Napalunok ako sa sinabi niya, Miss Hart. Po? Kanina pa po kayo dyan? Bakit parang gulat na gulat ka? Ano ka ba anak? Hanga lang ako sa'yo dahil napakasipag mo. Tumawa naman ako ng bahagya. Kailangan ko pong linisan ng sahig kasi nadumihan ito ng mga bata kanina. May kailangan po ba kayo? Umiling siya. Wala naman. Sadyang ginaganahan lang akong panoorin ka. Ang swerte talaga ni Mark sa'yo. Nabura ang ngiti ko nang mapansin ang pag-iiba ng tono ng boses niya sa huli niyang sinabi. Ito'y bumagal at halos pabulong na lang. Ngumiti na lang ako ulit at nilagpasan siya para banlawan ang ginamit kong pamunas sa sahig. Napapitlag ako nang hawakan niya ako sa braso para pigilan. Po, tay? Huwag kang maiilang dito, Agnes.
Isipin mong parang bahay mo na rin. Bulong niya ng malambing. Parang may dumaloy na kuryente sa kamay kong hinawakan niya, papunta sa likod ng mga tenga ko. Isa itong init na hindi ko maipaliwanag. Nang tingnan ko ang mga mata ni Tatay Ramon, tila'y nakahanap ako dito ng kapayapaan sa magulo kong isip. Sa mga panahon kasing ito, kailangan ko talaga na makakausap, Miss Hart. Malaki talaga ang problema namin ni Mark. Kung kailan siya makakabalik sa trabaho dahil maski pagkain ay ayaw kong iasa namin sa mga magulang niya. Pero dahil tinititigan ako ni Ramon, kahit papano ay gumaan ang pakiramdam ko. Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Handa akong makinig. Tugon niya ulit at hinagod ng pabilog ang palad ko. Naguguluhan ako sa ginagawa ng aking biyanan. Alam kong may mabuti siyang puso. Pero isa pa rin bang pag-aalala yun galing sa isang magulang? Sinubukan kong burahin sa isip ko ang mali siya. Baka ganoon lang talaga si Tatay Ramon. Isang hapon, umuwi si Mark na pulang-pula ang mukha sa galit. Agad akong nabalisa dahil alam kong isang masamang balita na naman ang bitbit niya galing sa lakad. Mark, anong nangyari? Tanong ko. Ayoko na. Buwisit ang mga taong yan. Pumila nga ako para mag-apply ng trabaho tapos pauuwiin kasi bukas na ulit. Anong klaseng kumpanya yun? Padabog na bulalas niya at sinipa ang upuan. Mark, huminahon ka nga muna. Wala na tayong magagawa kung cut off na nila. Kasi may sinusunod din silang oras. Sila rin naman ang malilintikan at mawawalan ng trabaho kung lalabag sila sa patakaran. Buwisit na rason yan. Isang oras nang hindi gumagalaw ang pila kasi lamon ng lamon ang mga naka-assign. At wala rin naman silang ibang ginawa kundi magtsismisan. Samantalang kami, gutom na. Hindi mo naiintindihan ang punto ko kasi hindi naman ikaw ang pumila doon. Dinuro niya ako. Ginawa ko naman ang makakaya ko para pakalmahin siya. Okay, naiintindihan kita. Huwag ka namang sumigaw kasi magigising ang mga anak mo. Mahiya rin tayo kina tatay at sa mga kapitbahay, Mark. Umismid siya at dumungaw sa bintana. Ito? Itong mga to ang kinahihiyaan mo? Duro niya sa mga tao sa labas. May iilan na rin sa mga tao na nakasilip at nakamasid sa bahay. Mas lalo akong nakaramdam ng hiya. Mark, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo namang idamay ang ibang tao sa galit mo. Nakakahiya, Mark. Pwede naman nating pag-usapan yan ng maayos. Wala akong pakialam sa mga taong yan. Parehas din naman tayong naghihirap. Patas lang tayo kaya wala silang karapatang pagkismisan ang buhay natin. Sigaw niya at tuluyan nang nagambala ang mga kapitbahay. Mark, ano ka ba? Kumalma ka nga. Pagod na ako sa'yo. Bulalas ko. Hindi na ako nakapagtimpi, Miss Hart. Hinarap ako ni Mark at sa isang kilos lang niya, itinulak at natumba ako sa sahig. Sa sobrang gulat ko, hindi ako nakagalaw. Huwag mo akong aandaran ng pagod ka na sa akin. Dahil sa ating dalawa, ako ang naghahanap ng trabaho. Samantalang ikaw, nandito ka lang sa bahay. Nagpapasarap ka lang sa buhay. Napatayo na ako para sagutin siya na mali siya ng iniisip. Anong sinasabi mo na nagpapasarap lang ako sa buhay? Mark, baka nakakalimutan mong ako ang nagtatrabaho noon. Tinutulungan kita para makapagbayad sa mga bayarin at mapakain ng mga anak natin. Ito pala ang gusto mo? Magsumbatan tayo sa mga nagastos natin? Baka pati bigas na nabili mo ibibilangin pa natin. Hindi yan ang gusto kong mangyari, Mark. Ang sa akin lang naman, huwag kang magsasabi na ikaw lang ang napapagod. Bakit? Kung hindi ka nakipag-away at nagpadala sa galit mo, magiging ganito ba tayo ngayon? Parang nawala ang pandinig ko at umikot ang paningin ko sa pagsampal sa akin ni Mark. Kasunod na lang noon, nang makita kong nakaibabaw na si Tatay Ramon sa kanya. Sinuntok siya ng 3 beses. Nanigas ako sa kinatatayuan at hindi alam ang gagawin. Pagkatapos ng nangyari, matulin na umalis si Mark. Hanggang sa dumilim ay hindi pa rin siya bumabalik. Nagsimula na akong makaramdam ng grabing pag-aalala at kaba, Miss Hart. Hindi rin ako makapaniwala na nagawa yun ni Tatay Ramon
sa kanyang anak. Baka nga nagtatampo si Mark sa kanyang ama. Bakit nasa labas ka pa, Agnes? Baka malamigan ka dito. Pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na. Sigurado akong napagod ka ng husto ngayong araw. Tugon ni Tatay Ramon at pinatong ang mga kamay niya sa balikat ko. Ang init ng mga palad niya ay nagbigay rin ng init sa katawan ko. Pero mas nangibabaw ang pag-aalala ko kay Mark. Saan po kaya pumunta si Mark, Tay? Sana walang mangyaring masama sa kanya. Madilim na po kasi. Hayaan mo muna siyang malamigan ang ulo niya at na maisip niyang mali ang ginawa niya sa'yo. Pero Tay, baka po nagtatampo si Mark. Bumuntong hininga siya. Hayaan mo siya, Agnes. Masama pa rin ang ginawa niya sa'yo. Asawa ka niya. Dapat na hindi ka niya sinasaktan. Ako, hindi ko pinagbuhatan ng kamay ang Nanay Elsa mo. Kahit na maingay yun. Pagbibiro niya sa akin at bahagya niya akong tinabig gamit ang mga siko niya. Napangiti rin ako sa sinabi ni Tatay Ramon. Siguro, ginawa niya yun para mapasaya ako. Kanina pa kasi ako nakasimangot at wala talagang ganang kumilos dahil sa nangyari. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Pag-aaya niya sa akin at hindi pa rin niya inaalis ang mga palad niya sa balikat ko. Pagpasok namin sa loob, dito ko napagtanto na wala kaming ibang kasama. Si Nanay Elsa ay nagsusugal sa kapitbahay. Madalas na siyang umuuwi ngayon ng madaling araw. Huwag ka nang malungkot, Agnes. Magiging okay din ang lahat. Kaya ni Mark ang sarili niya. Napasingap ako ng bahagya sa biglang paglapit ni Tatay Ramon sa akin. Sobrang lapit, Miss Hart. Sa tipong nararamdaman ko na ang init ng kanyang hininga. Napapikit ako. Hindi ko maintindihan pero parang kailangan ko yun. Bigla niyang idinampi ang mga labi niya sa akin. Sinuklian ko rin yun hanggang sa nagkaroon ng sariling ritmo ang aming mga katawan. Ginawa namin yun habang ang aming mga paa ay papasok sa kwarto nila. Itinulak ko siya. Hingal na hingal kaming dalawa. Tay, mali itong ginagawa natin. Baka biglang pumasok si Nanay o si Mark. Bulong ko. Hindi yan. Ako ang bahala. Huwag ka lang gumawa ng ingay. Pagbigyan natin ang gusto ng mga katawan natin, Agnes. Malanding tugon niya at hinalikan niya ulit ako sa labi. Hindi ko na makontrol ang sistema ko, Miss Hart. Tuluyan na akong bumigay sa aking biyanan. Sa likod ng isip ko, maling-mali itong ginagawa namin. Pero ito ang gusto ng puso ko. Kailangan ko to at kailangan ko siya. Kinabukasan, naalimpungatan ako dahil sa mga plato na nag-uumpugan. Napahawak pa ako sa dibdib ko nang mahanap ang sarili ko sa kwarto namin ni Mark. Marahan ako naglakad papuntang kusina at doon ko nakita si Nanay Elsa na naguhugas ng pinggan. Nay, ako na huriyan. Hindi siya kumibo na para bang wala siyang naririnig. Nay, umupo na lang po kayo doon. Ako na po dyan. Binagsak niya ang pinggan at hinarap ako. Kung hinugasan mo to kagabi, dahil hindi sana ito inapakapakan ng mga pusa. Ano ba, Agnes? Tinatamad ka na ba? Ito na nga lang ang trabaho mo dito sa bahay. Hindi mo pa maayos-ayos. Napakapabaya mong babae. Ang mga damit mo'y nagkalat sa sahig. Sabihin mo kung ayaw mo na rito at nang mapaalis ko na kayo. Sigaw niya. Nay, pasensya na po talaga. Hindi ko po kasi naasikaso dahil hinihintay ko po si Mark. Bakit? Hindi ka ba makakilos nang wala siya? Huwag mo akong bibigyan ng rason, Agnes. Alam ko ang mga katulad mong babae na tamad. Pag ayaw talaga, maraming dahilan. Napayuko na lang ako at hinugasan ang mga hindi niya natapos. Akala ko'y nagalit siya dahil nahalata niyang may nangyari sa amin ng kanyang asawa kagabi. Pero isang malaking ginhawa nang hindi pala. Hindi pa rin maayos ang pakikitungo ni Mark sa akin. Sa totoo lang, nalulungkot ako, Miss Hart. Ngunit mabuti na lang at nandyan si Tatay Ramon. Ginagawa niya ang lahat para mapasaya ko. Noong una ay takot na takot ako. Baka madatnan kaming dalawa ni Nanay o kaya ni Mark. Pero sa gabi wala silang dalawa kaya malaya naming nagagawa ang gusto naming dalawa ng aking biyanan. Pinuntahan niya ako sa kwarto pero agad ko siyang pinigilan.
Huwag dito. Baka biglang dumating si Mark. Bulong ko sa kanya. Ayos lang. Lasing ulit yun. Hindi niya tayo mapapansin. Huwag po dito. Sa kwarto niyo na lang. Agad siyang pumayag at kinarga niya ako papunta doon. At sa puntong yon, pinagsaluhan na namin ang init at saya na kaming dalawa lang ang nakakadama. Iba ang pananabik namin sa isa't isa. Para kaming uhaw na matagal nang hindi nakakainom ng tubig. Siguro dahil ang ginagawa namin ay patago at ipinagbabawal. Nasundan pa ng mga gabi ang nangyari sa amin, Miss Hart. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang nararamdaman ko kay Tatay Ramon. At alam kong ganoon din ang nararamdaman niya sa akin. Nawalan na rin ako ng gana sa pakikipag-usap kay Mark. Hinahayaan ko na lang siya sa mga gusto niyang gawin. Ang hirap na niyang pakisamahan. At para hindi sumakit ang ulo ko, kakaisip, hindi ko na siya pinoproblema. Sa pamamagitan din noon, malaya kami ni Tatay Ramon na gawin ang mga bagay na kami lang ang nakakaalam. Mas mahal ko na siya kaysa kay Mark. Lumipas ang mga linggo. Habang naguhugas ako ng pinggan, may inabot sa akin si Tatay Ramon. Isa itong supot na may laman na mga contraceptive. Inumin mo yan para hindi ka makabuo. Sundin mo ang nakasulat sa papel dyan sa loob. Tumango ako at agad kong binasa ang nakasulat. Mabuti na lang at alam niya ang bagay na to para kahit papano ay maagapan pa namin ang bagay na maaaring pagsisihan naming dalawa. Dahil dito, gabi-gabi naming pinagsasaluhan ang tamis ng kasalanan. At hindi na rin ako nababahala kung may mabuuman sa sinapupunan ko. Ngunit, dumating pa rin ang araw na kinatatakutan ko. Bigla kasi akong tinanong ni Mark kung bakit daw may mga tinapon na balat ng pills sa basurahan. Anong ibig sabihin nito, Agnes? Bakit ka umiinom ng pills? Bakit? Bawal ba? Protection yan, Mark. Pagrarason ko. Kalokohan. Matagal ka nang huminto sa pagpipils. Tsaka wala pa namang nangyayari sa atin ulit. Mas mabuti na ang maging handa. Kesa naman, mamroblema ulit tayo kapag nabuntis mo na ako. Hirap na nga tayong buhayin ang 3 nating anak. Alam mo, Agnes, maniniwala na sana ako sa iyo eh. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko na kinakabahan. Bakit may balat ng kondom sa basurahan? Hindi ako gumagamit niyan kaya sigurado kung hindi ako, Agnes. Ano, may lalaki ka? Nilapitan niya ako at hinila sa buhok. Aray ko, Mark. Nasasaktan ako. Sagutin mo ang tanong ko, Agnes. May lalaki ka ba? Wala. Wala akong lalaki. Huwag mo nga akong pagbintangan. Sinungaling ka. Alam kong meron dahil nanlalamig ka na sa akin. Nagbago ka na, Agnes. At ito ang pruweba ko na may lalaki ka. Bulalas niya sa mukha ko at hinampas sa akin ang supot na pinaglagyan ng mga to. Wala akong nagawa, Miss Hart. Walang magtatanggol sa akin dahil wala sa bahay si Tatay Ramon sa mga oras na yon. Ang ikinatatakot ko ay baka makarating sa Nanay Elsa at malaman niya to. Dito na ako nabahala dahil alam kong hindi ko na talaga makukumbinsi pa at mapapaniwala si Mark sa dahilan ko. Sinubukan ko namang kausapin si Tatay Ramon. Ang sabi niya lang sa akin ay wag talaga ako nga amin. At wag ako mag-aalala dahil siya lang daw ang bahala. Nagpadala ako ng sulat sa iyo dahil gulong-gulo na ako sa sitwasyon ko ngayon, Miss Hart. Alam kong magagalit kayo sa akin dahil ang bilis kong bumigay sa biyanan ko. Sinusubukan ko ng umiwas nang sa gayon ay maputol na ang sa amin ni Tatay Ramon. Ngunit sadyang mahirap kapag nasa iisang bubong lang kayo. Alam kong ang tanging paraan lang ay ang makaalis kami sa puder nila. Ngunit hirap na hirap kaming mag-umpisa ni Mark ulit. At gulong-gulo na ang isipan ko, Miss Hart. Sana po ay mabigyan ng kaliwanagan ang aking isipan at mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Agnes.